Okay guys, nandito na naman tayo sa poultry. Ayan, so check natin ang ating mga manok. Malalakas naman silang kumain. Halos naubos nila yung pagkain. Ayan, so tapos ang mga itlog, tiga-apat, meron tatlo, apat, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 7. So yung isa dito, nasama na yan dito. Ayan, so yan, napakaraming mga itlog. Magko-collecta na tayo maya-maya ulit. Medyo madilim. Kailangan na magbuhay ng ilaw. Dahil naubusan na ng ilaw. Makulimlim ngayon kasi maulan, kaya ang mga manok ay nag-i-enjoy. So, nandito tayo sa part na to, medyo maraming isang mahabang ganon dito sa kabila, tapos din isang mahaba din ganon. Ayan, so daming itlog guys, oh. Sobrang daming eggs, yan. Dami. So ito ang nakakatuwa pag nag-aalaga ka ng manok na paitlogin. Araw-araw umiitlog yan guys. Ang mga manok natin, ang average time ng pangingitlog nila is 24 hours to 26 hours. So may mga manok na hindi mangingitlog sa loob ng 24 hours. May mga mangingitlog sa loob ng 26 hours. No? So once a day lang nangingitlog ang mga manok natin. Ayan, so imagine kung meron kang 1,000 na nangingitlog araw-araw, sobrang daming itlog niyan araw-araw. So meron tayo dito 1-1, may mortality na tayo na 20 mahigit buhat ng mag-alaga tayo. So ayan, kasama sa reality yan na magkaroon ng mortality, kaya hindi natin maalis yan. Basta mag-alat lang kayo ng mga 10% sa mortality. Ayan, kasama yan sa kwento, kasama sa laban yan. So doon sa kabila, meron tayo doon. Ayan, so basitahin din natin yan maya-maya. Okay guys, ayan, so nandito tayo ngayon sa kabilang poultry. Ayan, so ginagamit natin camera dito ay yung CCTV natin. Malinaw naman siya at magandang kumuha. Ito ay 1080p ang ating resolution dito. Medyo maganda. Sa lahat naman nagtatanong kung anong klase ng camera ang ginagamit natin, is ito ay yung Tapu camera. So ayan, ito din. Ang camera na ginagamit natin dito is yung Tapu camera. Ito ay static camera, hindi ito yung 360, hindi ito yung umiikot. Maganda din ang resolution, maganda ang kuha. So yung mga video natin ay pag malinis ang lens ay maganda ang kuha. Ayan, so dito ay medyo paggabi na, nakolekta na natin yung mga itlog kanina. At dito sa poultry na to, dito sa area na to, meron tayong 500 na mga manok, at yan ay 90%, lampas ng 90% ang itlog niyan. So dito ay kumukuha tayo ng mga nasa around 15 to 16 trays ang nakukuha natin. So sabi ko kanina, may mortality na tayo na 20 mahigit. So ina-expect natin at allotted na mortality natin bago matapos ang cycle ay yung 10% no, ng lahat-lahat. No? So dito si Kuya Roy ay naglilinis. Ito yung ating napakabait, napakasipag na tao, naglilinis ng ating poultry. So back to the other poultry. So gabi na, ayan, maliwanag pa rin dahil may ilaw tayo. Ito naman yung isang camera na 360. No? So ito naman ay ganun din, 1080p ang resolution. Tapos umiikot ito ng 360. So may motion sensor ito at umiikot siya pagka sumusunod kung saan pumupunta yung motion. No? So dito din 360 camera din ang ginagamit natin dito, at
dito natin monitor yung ating mga manok, no. So yung mga manok natin kung merong medyo hindi healthy, may mga nakakalabas ng cages at kung ano-ano pa. So yan, kitang-kita natin. Bawat angle meron tayo. So yan yung ginagawa ko guys para direktang mamonitor natin kung ano yung mga nangyayari sa poultry, kung sila ba ay nakakain na maayos, sila ay nakakainom na maayos, nalilinisan ba na maayos ang kanilang mga kulungan, at meron bang mga stress na nakakapagbigay sa kanila ng stress, like for example pag may mga pato at saka mga kung ano-anong mga other elements na pumapasok sa poultry. Minsan may daga, minsan may mga pato, may mga other na chicken, yung hindi naka-cage na chicken natin, yung mga native chicken natin. So yan, si Kuya Roy dito ay naglilinis pa rin. Yan, so araw ng linis natin ngayon. So may mga itlog din na medyo nabasa ng konti dahil dun sa paglilinis, kaya kanyang tinutuyo na ng kanyang sariling damit. Ayan, so guys, kailangan nililinisan palagi ang poultry dahil pag hindi nililinisan ay nagkokos yan ng respiratory problem sa ating mga manok, kasi ang pneumonia na iniimit ng mga dumi ng ating mga manok ay malakas ang effect niyan sa ating mga manok, no? So posible yan ang simula ng sakit ng mga manok natin, at dahil nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng pagbaba ng production pag ganyan ang ginawa natin. Hindi lang yon, dadami yung mga langaw, dadami yung mga uod sa poultry, no? So yan yung nagiging issue natin. Ngayon, nandito na tayo, nangungulekta na tayo ng itlog ulit. Ito yung sinasabi ko kanina na nangungulekta tayo. So, yun yung mga sizes ng mga itlog. At nakakatuwa na magkolekta kasi parang nangungulekta ka lang ng pera. So, syempre, dapat ay may direkta na buyer ka at meron kang pagdadalhan ng mga itlog na pinapulot mo. Para na sa ganun ay tuloy-tuloy ang cash flow, no? So kailangan ay meron kang market ng mga itlog na to. So araw-araw ay nakaka-produce tayo ng mga nasa around 30 to 33 trays dito sa 1,100 na manok na available natin. So may mga kumukuha sa ating mga nagtitinda din ng itlog, at may mga kumukuha sa atin ng mga tindahan, may mga kumukuha ng mga kabarangay natin na araw-araw na pumupunta sa poultry. So yan ang ating mga manok, chinecheck din natin kasi yung mga yan makikita natin kung sila ba ay healthy o hindi. So yan, in this part nangolekta na ng itlog kanina, so mga pinupulot na lang dito yung mga huling naiwan, no? So yung hindi na, yung mga late na ng itlog ay binabalikan at pinupulot ulit. So ilan-ilan na lang yan, hindi na marami. At para na sa ganun ay hindi, yung iba kasi pag hindi kinuha ay kinakain ng daga, o kaya naman ay tinutukan ng mga manok, ay nasasayang din yung ating mga itlog. So dapat ay kinukuha din dun sa huling pagbibigay ng patubig sa gabi, no? Papainumin niyan bago matulog, nang sa ganon ay hindi sila uhaw na uhaw sa buong gabi. Ayan, so pinapainom na yan, pinapakain, at nang ready na sila sa kanilang pamamahinga. So ang ating ilaw dito, papatayin natin ng mga 9, half 9 ng gabi para may sapat silang pailaw. So yung mga manok natin, kapag hindi sapat ang ilaw na natatanggap o yung liwanag na natatanggap, ay hindi na-stimulate yung kanilang pangingitlog, no? So dapat ay may ilaw na sapat para sila ay mangitlog. So normally 14 to 16 hours ang kanilang ilaw na dapat o liwanag na dapat na kukuha
para sila ay ma-stimulate, no, yung kanilang pangingitlog ay bumilis, no. So pag maganda ang ilaw, lalaki ang mga itlog. Pag maganda ang pakain, lalaki ang mga itlog, no. So dapat ay ganun ang ating ginagawa. Hindi natin binabawasan ang ilaw, no. So at ang pakain ay dapat ay dire-diretso at maganda yung feeds na ginagamit natin. Malinis ang tubig at masarap yung kanilang mga pamamahinga, hindi sila nai-stress. So yun lang guys, at sana ay may napulot kayo dito sa ating panibagong video. Sa mga nakarating dito sa dulo ng video, subscribe na lang ang ating channel at paki-share ng ating mga video. Salamat, God bless. Bye-bye.